Okay, hello everyone. So, magre-record lang ako ng demo or as reference nyo na rin sa pag-setup ng splash screen then ng app icon. So, kung gusto nyo ng custom splash screen or app icon, so, panoorin nyo lang tong video na to as guide. Okay? So, dito is meron tayong mga requirements for app icon and splash. So, for icon files, dapat ang resolution nila is nasa uh, 1024 by 1024 pixel. Okay? Hindi inches, kundi pixel. So, sa splash screen naman is dapat nasa 2732 by 2732. So, medyo mas malaki siya. Okay? Then, either ang format nila is JPEG or PNG. Okay? So, dito, meron na akong na download. Sana yan. So, ang ko kasi, ang kong app is an NBA app. So, alam niyo naman NBA, yung basketball. Okay. So, nakapag-set up na ako. Na-run ko na yung mga kailangan i-run. Then, nag-download ako ng isang PNG file sa internet na ito, logo ng NBA. So, siya? PNG. So, ibig sabihin ng PNG, usually ginagamit siya sa yung mga transparent na images. Okay? So, yun. So, yun yung gamitin natin as pinaka main image. So, second, kailangan natin gawin is mag-install ng tool para doon sa assets. So, kailangan yung i-run to para ma-install yung capacitor assets. So, dito, open lang natin VS Code. Then, npm install capacitor assets. Let me check again. So, assets save deb. Okay, save deb. So, yan. So, install lang natin yan. Yung package na yan. So, medyo matagal to. Okay? Kasi medyo madaming to. Kung may lalabas ng mga warning messages, hayaan nyo lang. Kasi, yung trinay ko din to nung una is talagang may din, may mga warning. So, wala namang problema yan. So, antayin lang natin. So, yan, kagaya niyan. So, huwag nyo nang pansinin. As long as hindi naman siya yung error. So, warning lang siya. Ibig sabihin ng warning na deprecated is yung hindi na i-support, hindi na gaya niyan sa baba, no longer supported. So, ibig sabihin hindi na siya updated. Okay? So, antayin nyo lang. Medyo mahaba to. So, yan. So, yun. Kung makikita nyo, masyado madami. So, 347 packages. So, yan. So, pag okay na, next natin gagawin is place your icon plus screen images. So, need natin gumawa ng ganitong mga file from doon, galing doon sa pinaka main image na dinownload natin. Tapos, nasa loob siya ng assets na folder. So, dito sa VS Code nyo, gagawa tayo dito ng folder, kagaya ng ginawa natin sa www, manual na create. So, assets. Okay? Yan. Then, dito sa loob nito, ilalagay natin yung mga images, mga file na to. So, for icon, again, wait lang. Let's double check. Yeah, ito. So, 1024 for icon. Tapos, splash screen naman is 2732. Okay? So, unahin muna natin yung splash screen. So, pwede tayong gumamit kung wala kayong Photoshop sa sa PC nyo, pwede kayong gumamit ng Paint. Kasi ang Paint is merong tawag dito,
merong pwedeng baguhin yung image size. Okay? So dito, pwede natin i-set is image property. Ito, nakaset na rin. So, 2732 pixel. Okay. So, minimize lang natin para makita natin. So, ayan. Then, ang next natin gagawin is tinatawag na import to Canva. Okay. So, import natin yung na-download nating images papunta dito. Okay. So, from a file, hanapin lang natin NBA logo. Yan. Then, import natin to. Yan. So, mapapansin nyo is ano siya. Wait lang. So, dito. Hindi ko sure kung ito pa rin yung size. But parang medyo lumaki. Balik. Copy natin to para pareha sila. Yan. So, yan. Oops. Yan. Wait. Bakit naman na siya? Check. Double check. So, import to file. So, yun. Hindi ko alam ba't nag-resize yun bigla. So, dito, base lang natin. So, yan. As long hindi naman siya yung masyadong stretchable na na image para hindi naman pangit tingnan. Kaya na bahala mag-adjust. So ang hindi lang maganda sa Paint is hindi natin ma-detect kung centered na yung hindi ko alam kung pwede dito. So, yan. Yan. So, pwede na to. So, yung splash natin, ang file name natin na splash is again is ano yun ulit? Yan. So, splash then splash dark. Okay? So, save as lang. Then PNG. Okay? Then doon sa natin sa pinaka assets na folder na ginawa natin. So, dito is splash. Yan. Then, pwede natin i-anuhin ulit, i-save as, then, yung splash dark naman. Okay? Yan. So, pag check natin yung VS Code natin, meron tayong dito file na splash, then yung splash dark. Okay? So, wala namang pagkakaiba niyan, yung magkaiba lang silang ng file name, tapos magkaibang image. Okay? Yan. So, next natin naman is yung icon. So, meron tayong icon dito. Icon only, icon foreground, at icon background. So, i-close lang natin yung, balik tayo sa sa Paint. So, open. New na lang. Yan. Then, pwede natin palitan yung image size. So, 1024. So, kasi 4 icon naman to. Okay? So, pixel pa rin. Yan. Minimize natin. Yan. So, import to Canva ulit. Then, hindi yung yung nagawa yung splash, kundi yung original pa rin. Yan. Liitan lang natin as long as pumasya siya dito. Okay? Then, saka nyo i-adjust dito sa loob. Wait. Yan. Ba ganito to? Okay. Yan. So, dito, adjust na natin. Hindi yung, iwasan natin yung medyo stretch na Yan. So, icon. Pwede natin lakihan, kasi nga icon siya, para makita naman sa Yan. Yan. So, yan. So, pwede na. So, save as. Kaya nang sabi ko is, doon sa app pa rin, isa-save sa assets. Then, icon only. Una-una. Okay? Icon only. Then, save as ulit. Icon. Background. Tama ba? Check natin. Icon background. Okay? Then, yung isa naman is foreground. Save as.
then foreground. Yan. Then pag connect natin sa VS Code, so dapat dito is merong icon only, icon background, icon foreground, which is match naman dito. Tama? Okay. So yun. So dito, so paint nyo, pwede nyo i-close. Yan. So kasi meron na tayong ganito. So basically, meron na tayong laman dito is yung assets na merong yung 5 images using yung isang image lang natin. Nilagay lang natin sa sa pinaka ang tawag dito, pinaka image size. So dito, next natin gagawin after nun is yung pag-generate na ng assets. Okay? Yung pag-run ng image generation. So we can use the command na npx capacitor assets generate. Then pwede tayong mag-add ng additional depende kung gusto nyo for Android lang, for iOS lang, or for DPWA lang. Okay? Pero pag ganito, ibig sabihin lahat ng platform. So npx capacitor assets generate. So balik tayo ng ng base code. npx capacitor assets, then generate. So double check natin. So tama naman. Yun. So run natin. So mapapansin nyo, meron ng generating assets na message. Ayan. So yan. So automatic na. Gumawa siya ng mga images for Android, iOS, tas PWA. For Android, meron tayong 74 na generate na images. For iOS 7, then PWA 7. Para makita nyo yung images, nasaan punta tayo sa Android. App, yan, SRC, main, tapos res. So mapapansin nyo, meron tayong iba-ibang folder dito. So example, itong drawable, pag tingnan nyo itong splash, is yung natin. Okay? So iba-iba siya siyang size. So landscape, HDPI, yan, naka-landscape yung images. So automatic na siya na magre-resize. Tapos i-copy niya sa mga platform natin. So, yon. So, next natin gagawin is pag-sync at pag-rebuild. So, since nag-install tayo ng mga packages na kagaya ng capacitor assets, so kailangan natin then, yun nga, nag-generate tayo ng images. So, kailangan natin mag-run ng npx cap sync. So, hindi tayo mag-run ng cap copy lang. So, cap sync ang gagamitin natin. So, dito, npx cap sync. So, yun. So, dapat is update na yung pinaka natin, application. Then, yun. Successful naman. So, next natin gagawin dyan is before that pala, is meron pa tayong additional configuration. Nasa inyo naman to. So, kung gusto niyo ng additional kagaya ng mga yan, background color nung pinaka nyo, then yung paano yung scaling ng logo, yung splash screen. Tapos kung gusto niyo lagyan ng spinner, yan, kailangan niyo lang ilagay ito dito sa capacitor config .json. So magkakama lang ulit kayo dito. Then kung ano yung itsura dito, plugins kunwari, is dadagdag tayo ng plugins. Yan. So, yan. Parang ganyan. Okay? Yan. So, since hindi na natin kailangang ilagay yan, is hayaan na lang natin. So, the next natin gagawin is, pwede na tayo mag-run. Alam na natin sa application natin. So, dito may naka-open na akong emulator. So, run natin npx cap run Android. Okay? So, run natin. Pili natin yung emulator na Pixel 5, which is yung ginawa ko din. Yan. Running, building. So, antayin lang natin. Hopefully, hindi siya mag-error.
So usually pag ganitong una-una lang, lalo maraming images, is medyo matagal siya. Okay? So patience lang. So yun, tapos na yung pag-run ng Gradle, then deploying na yung yung pinaka APK natin dito sa emulator. So antayin na lang natin. So yan. So yun. So i-close lang natin ulit. Yan. So mapapansin nyo is nandito na yung application natin, meron na siyang sariling app icon. Okay? So NBA na yung name ng application natin, yung icon na NBA. Then pag clinic natin, usually kasi pag emulator tapos unang run, nag-automatic open siya. Minsan lumalabas yung splash screen pero minsan hindi. So para makita nyo, close ko muna tapos manual kong i-open. So as you can see, yan yung pinaka splash screen natin. So before that, after that, yun lalabas na yung pinaka content. So yung laman ng ating lang is simple heading lang. This is my NBA app. So ayun. So meron tayong custom na app icon, then custom ang tawag dito splash screen. Okay? Kung mapapansin nyo dito, meron nakalagay na show spinner, is pwede naman natin lagay natin. So logins dito. So plugins, then ano ulit yun, splash screen. Okay, splash screen. Then show spinner. Then true. Yung kanina kasi naka-false. Yan. So gusto natin makita yung na true. So sana dapat lumalabas siya. So close lang natin to. So run ulit tayo. So since nag-config tayo sa config file, dapat capsync yung gamitin natin. Okay? Sync natin. Yan. Then run ulit. So Pixel 5. So yun, deploying siya. So antayin natin. Hindi talaga siya lumalabas sa una. Pero close natin. Then run natin manually. At wala namang spinner. Kala ko ba may spinner? So yun. Ewan ko kung ba't walang spinner. So alam kung nagtataka kayo ano yung spinner, yun yung parang loading na umiikot pag umaano yung splash screen. So not sure bakit hindi siya nagde-display. So okay. So ayun, yun yung natin, demo for splash screen and app icon. So gamitin nyo lang to as guide para ma-implement nyo din doon sa going forward sa mga activities natin for project. Yan. So yun lang.